But God wants to remind us of who we are, and Satan wants to remind us of who we were. Ang Diyos ang pinapaalala sa iyo, ikaw ay matuwid na anak. Ikaw ay pinagpala. Ikaw ay karapat-dapat sa aking kaharian. Ikaw ay inupo ko na sa tabi ko. Ikaw ay minamahal ko. Yan ang sinasabi ng Diyos sa atin. Pero si Satan ang sasabihin niya, kung ano ang nakaraan mo. Prostitute ka noon eh. Kung sino-sino ang sinasamahan mo noon eh. Yan ang gustong-gusto niyang ipaalala. Bil mo ko nun, bil mo ko niyan ka di ba? Yan ang gustong-gusto niya ipaalala. And you know what, church? The reason why I'm saying this to you. Because you can have a good heart but still believe a lie. And once you believe a lie, doon nagkaka-wendang-wendang ang buhay ng Kristiyano. Yes, you are the righteousness of God in Christ Jesus. Ikaw ay matuwid, ikaw ay pinagpala. Ngunit pag ikaw ay naniwala sa kasinungalingan, na kung saan walang tigil, sabi ng binasa natin, day and night, araw at gabi, walang tigil ang dyablo kakaakusa sa iyo. At kapag pinaniwalaan mo yung mga sinasabi niya, iyari na. Tama ang puso mo, mali ang pinapaniwalaan mo, pangit ang buhay mo. Ganun po ang nangyari kay Adan. Naniwala sila sa mali. Hindi naman sila Adan, si Eva. Matuwid po sila. Wala po silang sin nature na tinatawag. Hindi po sila makasalanan. Tama po sila. Pero, ba't sila nagkasala? Naniwala sa kasinungalingan. Sabi ng dyablo, pwede mong kainin. Sabi ng Panginoon, hindi mo pwedeng kainin. Sabi ng dyablo, pwede mong kainin. Kinain nila. Doon nagkawendang-wendang na. They have a good heart, they are righteous before God, and yet they believe a lie. Kaya nagkaroon ng ganun ang buhay nila. Ganun po, din po tayo. We are the righteousness of God. Tayo'y matuwid na sa harapan ng Diyos. And lastly, I will end with this. Remember this story ni Jesus dun sa babaeng nahuling nagkukumit ng adultery, nangangalun niya. Nahuli daw siya in the act. Now, kapag sinabi mong nahuli sa akto, ilan ang dapat makita mo dun sa kama? Halimbawa, kung sa kama, ilan tao dapat makita mo nahuli sa akto? 2 minimum, di ba? Minimum yun. Hindi pwedeng isa lang mahuli mo doon dahil nag-iisa yung babae doon. Huli ka, nagkukumit ka ng adultery. Hindi, nag-iisa lang. Nagpapa-spa lang ako. Bakit? Nag-iisa lang eh. Hindi pwedeng akusahan. Dapat may katabi. Minimum, 2 lang sila doon. Pero ba't isa lang muna dito ang dinala nila? Alam mo na, pinatakas na yung kasama at siya lang dinala kay Jesus. But that's not my point. Then Jesus talked to that girl, to that lady. Then Jesus stood up again and said to the woman, "Where are your accusers?" Kasi si Jesus sabi niya, kung sino ang walang kasalanan, siya na ang unang bumato sa babaeng to. So challenge ni Jesus, nagkaroon ng ganong klaseng challenge, sinong walang kasalanan. Siya ang unang bumato. And then dahil sila lahat ay may kasalanan, hindi lang nga nahuhuli, sila ay lahat ay may unti-unti binitawan. At nag-atrasan na yung mga tao nag-ako sa babae. At sabi ni Jesus, then Jesus stood up and again and said to the woman, "Where are your accusers? Didn't even one of them condemn you?" Accusers and then condemn. Trabaho ng dyablo yan. Aakusahan ka at iko-condemn ka. Aakusahan ka, ikaw may gawa nito at iko-condemn ka. Hindi ka na bagay dito. Hindi ka na magagamit. Iko-condemn ka. And then in next verse, sabi, she said, "No one, Lord." Wala nang nag-aakusa sa akin. And Jesus said to her, "Neither do I condemn you. Now go and sin no more." In some translation, meron diyang now, go, sin no more. Parang mahalaga po yun. Para dun sa Romans chapter 8, there is therefore now no condemnation. Now, go and sin no more.
Sa mga taong may religious spirit na katulad ko noon, sino po ba ang naka-experience na feeling nyo self-righteous kayo na kaya maganda nangyayari sa buhay nyo dahil mabait kayo, banal kayo, nagbabasa kayo ng Biblia, kayo ay nag-worship kay Lord ng araw-araw. Kayo ay pupunta sa simbahan linggo-linggo. Sino nagkaroon ng ganyang pakiramdam para bang mas mataas na Kristiyano ko kaysa sa'yo? Nakadalasan, kapag meron ka nakitang church member, let's say, but, di ba ano yun? 16 years old lang, ba't buntis? Ayan, dahil nga self-righteous ka, dapat yan, hindi na tinatanggap dito sa simbahan yan. Dapat pinaalis yan. Dapat matino tayo dito sa simbahan. Ganon ang mga self-righteous na tao. Kadalasan, ganito ang interpretation nila sa verse na yan. Yan, go and sin no more. Babalik ta rin nila. Ganito ang pagkakaintindi nila dyan. Nakakita, isang taong nag-commit adultery, sasabihin niya, o sige, huwag ka na magkasala, And then, tatanggapin ka namin na dito. Huwag ka na lang nga mamumuhay sa kasalanan. Tatanggapin ka namin dito. Ganon ang mga self-righteous na tao. Huwag ka na magkasala bago ka namin tanggapin dito. Pero si Jesus, hindi po ganon. Jesus is full of grace. Ang sabi niya, hindi kita kinokondem. Hindi kita inaakusahan. Now, go and sin no more. The only reason why we can live a life, go and sin no more, kapag naunawaan mo, ang Lord ay hindi ka na kinukundina sa lahat ng kasalanan mong ginawa. Kailangan maunawaan mo muna yan. Dahil pag hindi mo naunawaan yan, kapatid, you will go and sin some more. Hindi na no more. Kaya unawaan po natin, Jesus is giving us this gift of no condemnation so that we can live and we can go and sin no more. Last scripture in 1 Corinthians chapter 15 verse 34. Tawagin ko na po ang ating worship team. Awake to righteousness and sin not. Yan po ang sinasabi ng pag ikaw ay nagising sa iyong katuwiran, hindi ka na lalakad sa kasalanan. Kailangan maunawaan po na hindi po ito yung sinasabi nila na, kapatid, kapag masyadong ituturo sa simbahan, ang biyaya ni Lord, yung grace ni Lord sa pagpapatawad, hindi kaya yung mga membro natin lalong mamuhay sa kasalanan, lalong magkasala? Para bagang sinasabi nila, kung puro grace, hindi ba ang tao ay lalong magkakasala? Mali, baligtad. Ang sabi ng Bible, where sin abound, grace abound much more. Hindi po, where grace abound, sin abound much more. Hindi po ganon. Pero sinabi ng Bible, where grace abounds and righteousness, we will reign in life by one Christ Jesus. Because of the gift of righteousness and the abundance of grace, we will reign in life. Tayo ay pwedeng mamuhay at kayang mamuhay na may tagumpay dahil sa biyaya, dahil sa katuwiran na binigay sa atin ng Panginoon. And we will not live in condemnation. Shall we all stand, please?